I-spill natin. Ay, magandang gabi po sa inyong lahat. Narito po tayo ngayon sa bulwagan ng Kabukan. Ako, si Botchog. At ako naman po, si Junjun. Manatiling itutok para masarap. Hoy! Ay manatiling nakatutok dahil kami ang maghahatid sa inyo ng mga balitang nakakapagbago ng logo. Yung pangit ng logo nila ngayon. May komento. May komento yung logo, sorry. Continue. Ano reply nyo? Ay magpababago pala ng inyong pananaw sa aming dalawa. Ay sa buhay pala. Ito ang The Botchog and Junjun Show News Edition. Sa ulo ng mga mamamasa-masa at matitigas na mga Uy! Yun. Ay mga balita pala yan. Isang pilay. Tinakbuhan ng utang. Aba, okay. Tahanang walang hagdan, inakyat. At isang poste ng alay. Umupo. Hirap magpatawa, tas ganyan yung koy, 70-60. Kaya narinig ko. 70-16, ang hirap magpatawa. Sige. Grabe. At sa una nating balita. Ayan na. Isa umanong pilay sa Baklaran ang himalang natakbuhan ang utang mula sa isang bading na nagpapatakbo ng lending business sa kaparehong lugar. Ani ng biktima. Umiram sa kanya ng pera through online ang nasabing pilay. Pampagawa sana ng paa mula sa naputol nitong binti. Pinahiram niya agad ito dahil sa awa at sa intensyong tulungan ito na makalakad muli. Ngunit, pagdating ng mismong petsa ng bayaran, ay ibilinak siya kaagad nito sa Facebook. Nag-block ka rin, di ba? Oo, nag-block ako. Sige, continue. Uy, yan ba yan? Dito na niya naisipang gumawa ng dummy account sa FB bilang paraan para makontak ang nasabing pilay. Okay. Pagkakita nito sa mismong timeline ng pilay, ay dito niya nabuking na nagpanggap lamang pala itong may kapansanan. Ayun. At sumasali pa nga sa 1,000 kilometer fun run Aba, nun. at horse racing sa San Lazaro, Manila. Kabayo ba yan? Kaya paalala ng biktima sa lahat, suriin muna ang taong papahiramin bago pagkatiwala ang bigyan ng pansamantalang tulong pinansyal. Galing. Pins _ Hindi, Hindi! Kaya pang balita naman, katakatang akyat pa rin ang umano'y isang tahanan sa Okinawa, Japan. Yun. Na itinatayong walang hagdan nitong Lunes ng gabi. Sa naging panayan ng mga opisyal, sa may-ari ng bahay, sinadya umano ito na ganon ang maging disenyo ng kanilang bahay. Yun. Sinadyawan na ito na gano'n paulit-ulit na ako. Upang maging ligtas ang kanilang paninirahan. Yan. At makaiwas sana sa mga masasamang loob at mga akit bahay. Masamang loob ba? Oo. Kaya laking gulat na lamang niya at lungkot nang malamang may naakit pa din sa kanilang mga bahay. Yun. Base naman sa nakuha ng CCTV ay makikita ang isang nilalang na kulay asul na may elis sa ulo na. Erante. Na pumapasok mula sa bintana ng kanilang bahay. At may angkas-angkas na nakadilaw na nakadilaw na bata na may malaking salamin. Habang umano pumapasok ang pumapasok sa bahay mga ito ay narinig ang tulog na ito. Sabay tayo Dahil sa insidente, plano bumili ang may-ari ng bahay ng Iron Dome Air Defense System. Wow, yaman mula sa Israel. Wow, tol. At ang mga ballistic missile mula sa North Korea. Ayan. Para ma-intercept ang lahat ng mga lilipad na susubok na pumasok sa kanilang tahanan. Ayan. Sabay na sabay tayo, brad. May
thank you sa mga gifter namin, ha? Di pa tapos, ayan na. Yeah. Pasok. At sa iba namang mga balita, isang poste naman sa kahabaan ng Emilio Aguinaldo Highway sa probinsya ng Cavite. Ang bigla na lang umupo mula sa pagkakatayo nito sa gilid ng kalsada. Nag-brown out yan. Nag-brown out, oo. Ani ng poste, patuloy yung sipon ko. On the spot mo, may sipon ko yung dito. Natuloy yung mga sipon, no? Sabi ni Sky, napagod daw. Sige, continue, Kenneth. Ani ng poste ay mahigit 24.48 hours na umano siyang naka-duty Ayun, tagal na nung duty niya. sa pag-aalalay ng mga kable ng kuryente. Kaya ganun na lamang ang ngalay niya sa kanyang trabaho. Oo. Wala daw ibinibigay na kapalit na poste sa duty ang Meralco sa kanila. At underpaid pa nga raw umano ang mga ito sa kanilang binibigay na serbisyo. Plano na sa pala hype na yan. Yeah. plano na sana niyang mag-resign bilang poste ng kuryente. Ngunit tinatakot siyang gagawing isang release ng tren kapag itinuloy ang pagre-retiro. Yeah. Sabi naman. Paliwanag naman ng Meralco na well-ventilated naman ang kanilang mga poste sa naturang highway. Dahil sinigurado nilang sobrang taas sa mga ito para kahit sa katirikan ng araw ay nalalimgan pa rin ng hangin ng mga poste sa taas. Inaasikaso na rin umano nila ang mga benefits na hinihingi ng mga poste. benefits. No? Take pa ako, Tulad ng SSS, Okay. Pag-ibig at PhilHealth. Ba? Meron pa. Kaya wala nang magiging problema sa mga ito. Okay. Pansamantalang pinagpahinga muna ang nasabing poste at pinalitan muna sa duty ng kanyang karelyebo sa trabaho. Ayun. Oy, nako, Kenneth, ay sunod na to. Oo. Konting katahimikan, Kenneth, Kaya kasi, onting katahimikan muna guys. Guys, makinig po kayo to. Maganda po yung ating napakaganda. Oo, nako, makinig mabuti Makinig, yung- Ayan na po. pa-volume up nung mga... Volume up muna. Napaka-importante po nito, pinaka-importante sa lahat. Pinaka-importante sa lahat ng ating balita ngayon. At makinig po lahat, makinig. Oo. Lagay Ano niyo- to informative. Ngayon nyo lang malalaman to Informative, ito yung nakakapagbabago talaga ng ng buhay. Okay, ito po ang okay. ating trivia of the day. Yeah. Okay? Kaya makinig mabuti. Makinig. Eyes on your nose. Uy, ano ba? Uy, ba yun? Okay, ito po ang ating trivia of the day. Makinig po mabuti. Okay, ang tawag po sa hinihipan ng referee ay pito. Ayun, napakaganda. Okay. Hindi yun, walo pito. Kaya... Yung Okay. pito. Okay, ikaw, Kenneth. Okay. At yan ang mga balitang nakalap mula sa malawak naming kaisipan. Kami ang inyong tagapagbalitang puno ng kaplastikahan at kapulpulan. Ako po si Junjun. Paalala lamang na maligo araw-araw ng maaga para hindi mag-amoy guwaba. Ako po ang bastos at hindi nakilalang si Botcho Lusog. Ay, salamat. Dito po muli. Tuloy. Ang Dabatyo kay Junjun Show. News Season. Grabe.